Yan mga idol, good morning. Good morning. Ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan nito dito sa nalalapit na eleksyon. At hindi pa man dumarating ang araw ng eleksyon, ay pinupulaan na ng ating mga kababayan ang Iglesia ni Cristo. At di umano, ang Iglesia ni Cristo totoong nakikilahok na at nakikisangkot sa politika. Dahil may mga lumilitaw na sa social media na inihayag na ng Iglesia ni Cristo kung sino ang dadalhin ng mga kandidato dito sa darating na eleksyon. At yan mga idol, ang halos laman ng mga social media sa kasalukuyan. May mga espekulasyong lumilitaw na kesyo nabayaran ng iglesia, nasuhulan. Yan ay mga lumang ano na yan tungkol sa iglesia. Kasi mula't mula pa tuwing darating ang eleksyon, yan ang nagiging paksa na ang Iglesia ni Cristo ay tumatanggap di umano ng pera sa mga kandidato. Pero mga idol, sa totoo lang, ang Iglesia ni Cristo, walang sino mang kandidato ang pwedeng magsuhol para dalhin ang kanyang partido. Dahil ang Iglesia ni Cristo, lalo na ang tagapamahala, ay may tuntunin na sinusunod tungkol sa pagboto o paghalal sa sino mang kandidato. At ang mga miyembro nito, kung ano maging pasya ng tagapamahala, talagang nakikipagkaisa. Dahil ang Iglesia ni Cristo, mga idol, hindi tumitingin sa sistema ng kandidato o kung sino paman. Ang tinitignan ng Iglesia ni Cristo sa isang mga nanunungkulan, kung ito ba ay makabubuti o makakasama sa kapakanan ng Iglesia. Ang pangunahing tinitignan ng tagapamahala sa isang manunungkulan, kung ang iglesia ba ay hindi maahadlangan sa mga aktibidad na idinadaos tulad ng mga pamamahayag at iba pang mga aktibidad na dinadaos sa loob ng iglesia, lalo na sa mga pagsamba. Ngayon, kapag nakita ng pamamahala na maluwag ang sistema ng sino mang nanunungkulan para sa kapakanan ng iglesia, ang iglesia naman ay doon tumitingin. Hindi kung kanino paman o kung sino paman. At lalong hindi tumitingin ng Iglesia ni Cristo doon sa pera na maaaring isuhol ng sino mang kandidato. Sa totoo niyan mga idol, sa kandidato, suhulan mo iglesia, lalong hindi ka dadalhin. Oo, totoo yan. Dahil kapag nagsuhol ka, isa lang ang ibig sabihin niyan, humihingi ka ng kapalit. Ang Iglesia ni Cristo, walang hinihinging kapalit sa sino mang kandidato na dadalhin ito, kundi ang kapayapaan lang at kalayaan sa mga pagsamba at sa mga aktibidad na idadaos nito. Marahil nakita ng tagapamahala ng iglesia na itong mga dating nakaupo nito ay wala naman naging problema sa iglesia. Kaya, siyempre, marapat lang naman na iboto silang muli.
Hindi tinitignan ng iglesia rito kung sino ka, kung ano ka, at kung mayaman ka. Basta't ikaw nanungkulan bilang politiko o kandidato sa anumang posisyon na iyong tinatakbuhan, isa lang ang hinahanap ng iglesia sa sinumang kandidato. Yung hindi makahadlang sa mga aktibidad at pagsamba ng iglesia ni Kristo. Kaya yung mga estikulasyon ng iba dyan na di umano, ganyan-ganon, dumantugtugin na yun. At hindi yun pinaniniwalaan ng sinumang kapatid sa iglesia ang mga paninira tungkol sa politiko na dinala ng iglesia. Ngayon, doon naman sa kabilang panig na hindi napagkukulan ng pansin na dinala ng iglesia, hindi sila dinala ng iglesia, ayaw sa kanila ng iglesia. O galit sa kanila ang iglesia. Hindi po ganon. Marahil kasi, baka may mga pagkukulang sila o nakitaan sila ng iglesia na hindi karapat-dapat na iluklok. Kaya ang masasabi ko lang sa mga bumabati ko sa iglesia, huwag kayong basta-basta huhusga ng mali sa iglesia ni Kristo. Kasi subok na ang iglesia ni Kristo pagdating sa halalan, walang sino mang kandidato ang pwedeng magsuhol. Kasi nga, ang sabi nga sa Biblia, makipagkaisa ang bawat isa sa inyo sa anumang inilulunsad ng pamamahala na sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya mga iglesia ni Cristo, mga idol, bumuboto yan, hindi sa kung kanino mang kandidato o kung sino man. Bumuboto yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo dahil nga, ang sabi, makipagkaisa kayo sa pamamahala. So, ang pamamahala, kung ano naging pasya, nakikipagkaisa ang bawat membro. Kung may mga lanyanan man dyan na sumasalungat, dahil siyempre, sabi nga, tayo ay may kanya-kanyang damdamin, may kanya-kanyang kagustuhan sa mga gustong manungkulan. O, di ba? Pero kasi nga, yung nakalagay sa na itanggi mo ang iyong sarili at makipagkaisa ka. Ganon. Kaya kung meron man sumasali si Jano, hindi nakikipagkaisa, sila yon. Oo. Sila yon mga idol, pero hindi ang kabuuan. Kasi siyempre, tao lang din eh. Ngayon, itong mga batikos, hindi na yan pinapansin sa kabuuan ng iglesia kasi na yan eh, sanay na ang pamamahala at ang mga kaanib sa iglesia tungkol sa mga ganyang batikos. Kaya nga, ang ating masasabi lang sa ating mga kababayan, huwag naman yung husgahan ng iglesia na nakaabase sa inyong mga nakikita. Ngayon, itong kabilang panig ng mga Duterte, sa totoo lang naman, talagang sila, lahat ay ginagawa ang paraan para sirain ang administrasyon nitong ating kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ng ating butihing Pangulo na BBM. Lahat ng mga paninira, pang-alipusta, ginagawa nila. Tulad ng napapanahong issue tungkol sa nangyari kay Digong na
ibinigay sa ICC. At ang sabi, walang karapatan ang ICC na para doon hatulan si Digong. Yan ang alam ng marami. Pero tandaan nyo mga idol, kanino ba nag-file ng reklamo yung mga tao na napirwisyo sa panahon ng panunungkulan ni Digong o ng dating Pangulong Duterte? Hindi ba sa ICC? At hindi ba nung panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, miyembro tayo ng ICC? So, alam ng mga kinaukulang pamilya ng napirwisyo sa panahon ni Digong na kung dito ipapile sa atin ang reklamo, walang mangyayari. Alam natin yan. Aminit hindi ng ating mga mamamayan, walang mangyayari. Dahil nga, siya nakapwesto Maging ang ICC nung panahon ng panunungkulan ni Digong, walang nagawa para damputin o hulihin siya. Di ba? Kasi, Pangulo siya ng bansa Sino lalagda doon sa warrant to arrest at sinong mag-aano? Di ba? Kaya nga inamon pa nga niyang ICC. Kunin siya rito Alam ng ICC na hindi pwedeng mangyari dahil nasa panunungkulan pa siya. Kaya nag-antay ng tamang panahon ang ICC para siya damputin at iharap sa kinaukulang hukuman ng ICC. Nag-antay ng tamang panahon. At yun nga, dumating na ang tamang panahon nung naupo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan, di ba? Tama. Ngayon, alam din ni Digong na darating ang panahon, dadamputin siya ng ICC, kaya sa panahon ng kanyang panunungkulan, bumitaw na sa ICC. Itiniwalag niya ang ating bansa sa ng ICC. Kaya ang naging tendency ng mga tao, wala nang karapatan ng ICC dahil nga wala na tayo, hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero hindi nila iniisip yung reklamo isinampa sa ICC, pasok yun dahil kasi nga miyembro pa tayo ng ICC nung isampa ang reklamo sa ICC. Ang tanong mga idol, tiwalag na tayo sa ICC? May karapatan pa ba ang ICC o wala? Meron. Bakit? Nakasampa ng reklamo bago pa tayo tumiwalag sa ICC. Yan, alam ni Digong yan na darating na pipikapin siya. Oh. At yun ang inantay ng pagkakataon ng ICC na mawala siya sa pwesto. Ngayon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, may karapatan bang pumirma o ano sa ICC? Meron, Pangulo siya At ang inano ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman ang ICC, kundi ang Interpol. Dahil hindi tayo tiwalag sa Interpol. Miyembro tayo. Interpol ang inatasan ng ICC para damputin si Digong sa ating bansa. Kaya, nadampot siya rito dahil tayo ay miyembro ng Interpol. At ang naging tendency naman, mga idol, ng iba natin mga kababayan, wala nang karapatan ang ICC. At ibinubuntong lahat ang ICC ngayon dito sa ating Pangulo. Lalo pa lumakas ang loob nila nung katigan ng Iglesia ni Cristo na dapat daw dito hinatulan at hinusgahan ang Pangulong Duterte dahil daw meron tayong sariling batas na dapat umusig sa sino mang nagkakasala. Tama yon. Kaya lang, noong mga panahon na yon, hindi nga uubra. Bakit? Ay siya ang Pangulo. Hawak niya lahat. At nung siyang nakaupo, takot ang lahat sa kanya pumorma.
Yan ang aminin natin sa hindi. Kaya yung mga kinaukulan, hindi na dito sa atin dumulog. Idinulog na sa international yung kanilang reklamo. Dahil alam nila kung dito walang mangyayari. Di ba? Yun ang hindi alam ng ating mga ibang kababayan. Oo, kasi wag tayong maging one-sided. Balikan natin yung mga nakaraan, salaminin natin. Ang tanong, may kasalanan bang nagawa si Digong? Meron. Di ba? Meron. Noong panahon ng war against drug, maraming namatay, adik. Pero ni isa man sa mga drug lord, wala. Di ba? Pero nung panahon ng matandang Marcos, meron siyang ipinapatay na drug lord. Kung natatandaan nyo yan, pinahiring squad yan. O, di ba? Ay, ang panahon ni Duterte, naglaganap ang mga drug lord, ni isa walang nahuli. Walang ipinakulong at walang ipinapatay. Pero nung panahon ng matandang Marcos, mismo yung ulo ng sindikato na nahuli dito sa ating bansa, May mental po dyan? pinahiring squad. Kaya kinilala ng buong mundo ang ating dating Pangulong Marcos dahil sa kanyang ginawa. Wala siyang pakialam kung sino ka, kung ano ka, nagkasala ka dito. At sa totoo niyang ginagawa din sa ibang bansa yan eh. Magkasala ka sa ibang bansa, pwede ka nilang patayin. Lalo sa mga bansang Arabo. Marami na tayong mga kababayan na pinapatay. Di ba? Kaya yun ang hindi nakikita ng iba natin mga kababayan na binabati ko sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakadakip. Pero hindi nila inisip at hindi na nila binalikan yung nakaraan kung bakit ba ito hinuli. Heinous crime nga yung ginawa niya eh, kung tutusin eh. Oo. Kaya yan, binabalik aral lang natin yung mga pangyayari. Nagkukwentuhan lang naman tayo, pero hindi natin inaano na may pinapanigan tayo. Tayo walang pinapanigan. Bilang mga vlogger tayo, mga idol, hindi tayo dapat maging one-sided. Timbangin natin both sides, both parties. Oh, ito. May naargabyado ba nung panahon ng panunungkulan niya? Marami. Di ba? May nagawa rin ba siyang mabuti? Meron din. Kumbaga, ibalansin natin. May nagawa siyang mabuti, may nagawa din naman siyang masama. Di ba? At tandaan nyo, walang pangulo na gustong mapasama ang ating bansa. Kagaya ni Digong, hindi niya gustong mapasama ang ating bansa. Kaya ginagawa niya lahat ng paraan, kaya nga lang, may mga maling sistema sa nangyari. Di ba? Gusto niya masugpo ang drugs. Oh. Yung batas tama eh. Yung pagpapatupad. Doon may sablay. Kaya doon nasabit si Digong. At yung kanyang mga naging alipores, naging abusado rin sa totoo lang. Sa aminin natin sa hindi, naging abusado. Ultimo ang mga walang muwang, pinapatay. Di ba? Tanggapin natin ang katotohanan. Huwag yung one-sided lang tayo, yung kabila lang ang titignan natin. Tignan natin lahat yung pangyayari. Di ba? Yan naman mga idol na pagkukwentuhan natin eh. Bakit daw si Sara lang? May nagsasabi pa, bakit si Sara lang ang i-impeach tungkol sa mga corruption? Bakit daw hindi lahat ng nag-corrupt i-impeach? Kung pag-uusapan ng impeachment, kung sino lang ang dapat i-impeach, yun lang talaga. Siya lang ang kinakatigan ng ano na ma-impeach eh. Ba't mo idadama yung iba? Di ba? Pag in-impeach mo lahat na manunungkulan sa atin tungkol sa corruption, walang matitira. Yan ang totoo. Wala. Lanos lahat yan.
Dahil tandaan nyo, walang nanunungkulan na walang kurap. Oh. Kaya sabi niya iba eh, kaya gusto tumakbo daw ng iba sa pansarili. Bakit? Kasi nga nandiyan ang pera eh. Aminin at hindi. Andyan ang pera sa politika. Kaya nga pati iglesia nadadamay eh. Oo, nasasangkot ang iglesia eh. Dahil dyan sa pera eh. Pero kailanman ang iglesia ni Cristo, ulitin ko sa inyo, hindi kayang bayaran at hindi kayang suhulan ng sino mang politiko. Kaya yung bati ko sa iglesia, normal na yan sa amin. Mga iglesia ni Cristo. Kasi nakalagay naman sa Biblia yan eh, pag-uusigin kayo sa aking pangalan. Ganon. Okay no, mga idol, eh, tayo naman eh, nagkukwentuhan lang dahil sa mga napapanahong issue, eh, hindi maiwasang buksan natin at pag-usapan yung mga nakaraan at sa kasalukuyan. Yung sabi ko sa mga kapwa natin vlogger, huwag kayong maging one-sided. Maging balanse tayo. Dahil tayo bilang mga vlogger ng social media, wala tayong dapat pinapanigan. Lahat atin. Pabalansehin natin. Hindi ko kinakampihan si Bongbong, hindi ko rin kinakampihan ng mga Duterte. Lalagay lang natin sa balanse. Ulitin ko, may nagawa bang kasalanan ng ating dating Pangulong Duterte? Meron. May nagawa ba siya mga kabutihan? Marami rin. Oh. Kumbaga, balanse. Kaya lang, bakit siya nakasuhan? Dahil nga, may nagre-reklamo. Tandaan nyo mga idol, walang kaso kung walang nagre-reklamo. Di ba? Yun ang diretsang pag walang reklamo, walang kaso. Kaano man kalaki, ang problema, kung walang nagre-reklamo sa'yo, wala kang kaso. Ay may nagreklamo. Ang sabi ng iba, mali, ang nireklamuhan. Bakit daw ipinahiya ang ating bansa dahil ibinigay ang ating Pangulong dating Duterte sa taga-ibang bansa. Para daw kinahiya natin na ang ating bansa walang kakayahan sa ganyan. Meron, tama yung sinabi ng Iglesia ni Cristo, meron kakayahan ng ating hudikatura dito. Kaya lang bakit hindi dito inihabla noong mga panahon na yon? Alam na natin kung ano ang sagot. Ganun lang mga idol. Kaya yan, napag-uusapan lang naman natin dahil nga sa napapanahong issue. Oo, at sa lumalaganap ngayong mga pangyayari. Di ba, tama? Okay no ha? Kung may mga comment kayo, lagyan nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, para matalakay natin sa mga susunod pa nating video. O shoutout pong muli sa ating lahat yan ha, sa amang kayong panig ng ating bansa naroon, Mapalusong, Visayas, Mindanao. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay na ha? Pasamantala tayo nagpapaalam. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Hanggang sa muli, paalam!